Okay, pipreview natin ang quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup na magsisimula sa Wednesday. At sisimula tayo sa 1-8 matchup ng Northport Batang-Pierre at ng Magnolia Hotshots. Very intriguing matchup itong pagharap ng Northport at Magnolia dahil ang Northport will come in with the best record after ng eliminations. Isang remarkable run para sa Batang-Pierre after missing the quarterfinals the last two conferences. Habang itong Magnolia Hotshots ay kailangan dumaan sa butas ng karayom para makuha ang 8th and final quarterfinal seat. So, ang Northport ay may 9-3 record, best record sa eliminations. At ang Magnolia ay may 6-6 record for 8th place. At tinalo ang NLEX sa isang playoff for number 8. Playoff for number 8 last Sunday para ma-arrange ang matchup na yan. Nung eliminations, naglaban ang Northport at Magnolia nung around December at nanalo ang Northport sa score na 107-103 led by Joshua Monson na may mga tinira siyang crucial baskets dun sa last few minutes ng game na yon. And if I recall, mayroon siyang tinira na parang dagger na 4-point shot to give Northport the win. Dahil sa panalo na yun, isa sa mga panalo na yun ng Northport, naging susi dun sa kanilang sabihin natin Cinderella run dito sa second conference. At si Joshua Monson ay talagang grabe ang kanyang pinapakita after years na struggling to find his niche sa PBA. Ay dahil nag-focus sa depensa, yun nga, last season nasa all defensive team siya. Pero naipapakita na rin niya yung kanyang offensive skills na dahilan bakit nung 2021 siya yung naging top pick ng rookie draft. Kinuha siya noon ng Terra Firma. And of course, nandyan si Arvin Tolentino, undoubtedly ang franchise player ng Northport. At this conference is averaging 23 points, 7.4 rebounds, 3.9 assists, 1.5 steals, 1.1 blocks. Kaya all-around numbers ang pinapakita ni Arvin Tolentino, and siguro sa ngayon siya ang frontrunner sa best player of the conference. Pero siyempre eliminations yun, and eager to prove tong sila Arvin Tolentino and Joshua Monson na dalin yung kanilang magandang performance sa playoffs kung saan yung mga games ay nagmamatter. Isa rin susi dun sa magandang pinapakita ng Northport, yung import nila si Kadim Jack, averaging 31.7 points, 11.4 rebounds, 1.5 assists, 1.9 steals, and 1.3 blocks. Alam niyo si Kadim Jack, hindi naman siya yung parang dominant import or yung talagang every game magpapakita siya ng mga clutch baskets, pero very reliable si Kadim Jack on both ends of the floor. Nandun yung points, of course rebounds and defense, and nandun din yung kanyang athleticism, versatility. Actually, ito si Kadim Jack, hindi naman siya yung original choice nila as import for this conference. Kaya lang yung unang import nila, for some reason, hindi siya tumuloy dito. And Northport, nakuha nila si Kadim Jack, and naging blessing in disguise pa to para sa Batang-Pierre. Si Kadim Jack mapapasubo dito sa quarters dahil ang kalaban niya ang veteranong import ng Magnolia na si Ricardo Ratliff, na during tong 4-game winning streak ng Magnolia para makapasok sila sa quarters, talagang
bumabalik na yung kanyang laro. And aminado naman si Ricardo Ratliff na nung unang part ng conference, pati na rin tong one time na naglaban sila against Northport, may iniinda siyang shoulder injury. Pero naka-recover siya in time to lead Magnolia sa kanilang huge turnaround. Actually, itong Magnolia, nung nag-3-6 pa lang sila, alanganin na sila eh. One loss, eliminated na sila. Pero nagsunod-sunod yung panalo nila and they qualified for the quarterfinals. At yun siguro yung malaking bentahin nila against Magnolia is yung momentum nila, and of course yung experience nila of being in the playoffs multiple times under kay Coach Chito Victolero. Yan. Ang Magnolia never pa nag-miss ng playoffs under Coach Chito, and dahil nga doon sa magandang pinapakita ngayon ng Magnolia, especially si Xavier Lucero, magandang pinapakita. Then yung mga rookies nila, si Jerome Lastimosa and Peter Alparo, magandang compliment sa mga veteran nila, si Mark Baroca, Paul Lee, etc. Rom De La Rosa, Calvin Abueva, Ian Sagalang. Nagiging magandang compliment sila doon. And doon sa streak ng Magnolia, nag-step up sila. So, yun nga, sabi ni Coach Chito, kumpiyansa siya na kaya ng Magnolia na makascore ng upset against Northport, kahit na yung Northport ay may twice to beat advantage sa matchup na ito. So, ang Northport, they need just one win para makapasok sa semis. At kung makapasok sila sa semis, malaking achievement yan para sa Batang Pier, dahil sa history ng franchise sila, 2 beses pa lang sila nag-semis. I believe yung last was in 2019 Governor's Cup. So maglalaban sila sa Thursday sa Ninoy Aquino Stadium. Kung makuha na Northport to, abante na Northport sa semis. Pag nakuha na Magnolia, mayroong do or die match sa Sabado, doon pa rin sa Ninoy Aquino Stadium. Yung mananalo dito sa matchup na to, kakalabanin ang mananalo sa 4 and 5 matchup ng Barangay Ginebra at Meralco, ang walang kamatayang playoff duel ng dalawang koponan na ito. Kasi ito na ang kanilang pang 10 match-up since 2016. So, parang Batang Quiapo lang na ang tagal o hindi natatapos yung mga duelo nila. So, actually, last conference, naglaban na yung Barangay Ginebra at Meralco. Nanalo ang Ginebra by a sweep of the best of 5 series. Also, noong 2024 Philippine Cup semis, naglaban sila. Meralco 1-7 games. Eventually, sila nag-champion dun sa conference na yun. Team standings, Ginebra Sport 8-4 record. Meralco 7-5. Yung elimination matchup nila, nanalo ang Ginebra last January 29 sa score na 91-87. Actually, yung game na yun, hindi siya yung preview nung parang hindi siya ganun ka-preview ng serie nila. Forget best of 3 series tong matchup nila. Kasi both teams, ang ginamit nila lalo sa crucial part ng game, hindi yung mga bigatin nilang players like Ginebra, si Bonpe Sumal nga, tsaka si Raymond Aguilar, and even Ralph Ko nasa loob ng mga last few minutes. Meralco, nasa bench si Chris Newsome, Cliff Pudge,
And hindi naglaro yung import nila si Akil Mitchell dahil may iniindang injury. So, ngayon mo palang makikita talaga yung totoong laban nung Meralco at Ginebra. Ginebra 8-4 nga. Sinabi natin 8-4. Ang Ginebra parang medyo roller coaster yung kanilang elimination. Magkakaroon sila ng winning streak, mini streak, then tatalo, then parang ganun yung naging trend nila sa elimination round eh. Actually, wala silang losing streak eh. Parang nanalo na 3, tatalo, nanalo ng 2, tapos matatalo ulit. Actually, 3 of the 4 losses nung Ginebra was against yung mga teams na mas mataas ang seeding sa kanila, namely Converge, and yun nga, Northport and TNT. Pero yun nga, last 2 games ang panalo ng Ginebra ang eliminations nila to take the 4th seed. Of course, ang mag-lead dito sa Ginebra si Justin Brownlee. He had 24.3 points, 10 rebounds, 4.4 assists sa eliminations. Alam na natin, pag playoffs, talagang inaasahan ng mga Barangay Ginebra fans na magdi-deliver tong si Justin Brownlee, lalo na sa clutch. And yung ibang intangibles na dinadala niya sa team na to will be the key. One of the keys para sa Ginebra to get another win over Meralco. Siguro magbabago lang din sa dynamics itong pagharap muli ng dalawang teams na ito. Siyempre si Troy Rosario, pumirma siya ng pre-agent deal before the start of the conference, and yung presence niya sa opensa and most especially sa depensa talagang very important para sa Ginebra. Then of course si RJ Barrientos, another second straight playoff appearance for RJ Barrientos, and alam naman natin last conference nung nag-final sila, talagang nagpamalas ng galing si RJ Barrientos, and yun din, expected din na in-expect din ng Ginebra na magiging prominent figure siya dito sa serie na to. Actually, in terms of talent, yun nga, llamado ang Ginebra dahil bukod sa 3 na yan, mayroon pa silang Japet Aguilar na very vital talaga sa sistema ni Coach Tim Cone, Stephen Holt, 2-way players, Scottie Thompson, all-around contributions. Diyan na rin si Jamie Malonzo na another keeping, mag-iiba yung inaasahan na mag-iiba yung takbo ng serye with his presence dahil yung last 2 matchups ng Ginebra at Meralco wala siya dahil sa yung injury niya. So itong Meralco, ang concern lang sa Meralco is yung health ni Akil Mitchell dahil yung last 3 games sila kasama yung ESL, hindi naglaro si Akil Mitchell dahil actually, before pa siya pumunta sa Meralco, may natamo na siyang injury sa kanyang likod. Iniinda niya yun kahit nung dumating siya dito to become Meralco's import sa second conference. At kahit nung nawala siya for a while dahil sa ilong niya, sa injury niya, may iniinda pa rin din siyang naging back issues. And I think Akil Mitchell will play in the series, will yung rest nung nakinuha na nabigay sa kanya magbe-benefit sa kanya, but yung masusustain ba ni Akil Mitchell yung kanyang will be healthy enough na makipagbanggaan dito sa Team Ginebra lineup at madalang Meralco sa semifinals ng Commissioner's Cup. Of course, andyan si Chris Newsome,
two-way player, and yung mga locals mas importante. I think yung locals ng Meralco, if they can, yung matapatan nila yung counterpart sila sa Ginebra, mas malaki ang chance silang manalo. Like kung sila Bong Quinto, si Chris Banquero, Aaron Black, of course Raymond Almasan, Cliff Pudge, kung papakita nila yung talagang laro nila, malaki chance ang Meralco na makakuha ng panalo dito sa serye. Of course, nandyan din yung rookie si CJ Cancino, na dahil may mga iniindang injuries ang Meralco, halos buong conference nabibigyan ng chance si Cancino, and may mga flashes siya na pwede siya maging key part nitong rotation ng Meralco Bolts. So, ang Game 1 ng Best of 3 series ng Ginebra at Meralco ay magsisimula sa Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Game 2 ay sa Biyernes sa Ninoy Aquino Stadium. At kung magkakaroon man ng Game 3, deciding Game 3, ay mangyayari ito sa Linggo sa Inari Center sa Antipolo. Sa pagpapatuloy nating preview ay titignan naman natin ang 2-7 matchup ng TNT Tropang Giga at ng Hong Kong Eastern. Ang TNT ay may hawak na twice to beat advantage sa matchup nila ng Eastern na nagtapos sa 7th sa standings. 8-4 ang TNT noong eliminations, tied with Converge and Ginebra, pero sila ang llamado sa tiebreaker dahil mataas ang kanilang quotient. Dun sa 4 na talo ng TNT ay isa doon ay laban sa Eastern. Natalo sila 105-84, pero first game kasi nila yun sa eliminations dahil parang wala pa yata isang buwan naglaro na kagad ang TNT coming off a championship, at yung hindi pa yon yung TNT na eventually sa eliminations nagpakita ng talagang totoo nilang lakas. Actually 0 tong TNT nung after nun, natalo pa sila ng isang game, tapos nagkaroon sila ng 6 game winning streak para makakuha ng momentum late in the conference at makuha nga itong number 2 seed. Habang yung TNT ay sa dulo na nagpakita ng galing, itong Eastern matapos ang kanilang 5-1 start, sumadsad sila sa 2-4 the rest of the way. Kaya nga from one time naging number 1 pa sila sa standings, pero yun nga, napunta sila sa number 7. Kailangan nilang talunin twice ang TNT. So ngayon, mag-iiba yung takbo ng kanilang pagharap ngayon, dahil yun nga kasi ika nga ni Coach Bensur Baramovich ng Eastern, after talunin nilang TNT noon, hindi yun yung totoong TNT na naglaro. At siguro mas magandang match-up itong papakita ng both teams. Although for Eastern ang concern kasi itong dulo talagang tinamaan na sila nung patig, dahil bukod dun sa guest participation nila dito sa Pilipinas, naglalaro din sila sa liga nila sa Hong Kong and sa EASL. Dahil nga dun sa ang dami nilang liga, naging costly din yun sa Eastern dun sa Hong Kong, dahil natalo sila sa semifinals nung domestic league nila. At may time nga na
same day naglalaro yung Eastern sa Hong Kong and sa PBA. Persado silang mag-split ng lineup nila. At ayun nga, talaga naapektuhan yung performance ng Eastern as far as yung PBA campaign nila is concerned. Pero yun nga, pagod man o hindi, siguro naman itong Eastern, eager sila na mag-force ng rubber match dito against TNT. Itong TNT, syempre ang mag-lead sa kanila si Rondae Hollis Jefferson. Again, all-around numbers, 27.7 points, 12.1 rebounds, almost 6 assists, 2 steals, almost 2 blocks. Pero yung dalawang local siguro na magiging key dito is ito nga si Calvin Optana and RR Pugoy, na lalo na si Optana na in the last few games parang sobrang ganda nung pinapakita ni Calvin Optana, particularly sa opensa. Nasa-shoot niya yung mga 3-point shots niya. Isa siya sa mga top scorers almost every game for the Tropang Giga, along with RR Pugoy na bukod dun sa kanya outside shooting, yung usual na depensa niya. And siguro crucial din dito for TNT si Poy Eram and si Kelly Williams, dahil yung Hong Kong Eastern may malaking import si Chris McLaughlin. Tingnan natin yung kanyang stats noong eliminations. Si McLaughlin may 20.5 points, 15 rebounds, 3.3 assists, 1.6 steals, 1.1 blocks. So malamang dito ang si Poy Eram at si Kelly Williams ang i-assign para bantayan tong si McLaughlin. Siyempre, of course, si Rondae malamang may time siya din na magbabantay, but most likely Poy Eram to and Kelly Williams, especially to si Kelly Williams na over the last few years minsan siya yung inaasahan na dumipensa laban sa mga big man ng kalaban, or sometimes yung import ng mga kalaban nila. So I think yun nga for Eastern yung pating factor, kung matatanggal nila yun, may chance siguro silang maka-force ng magstay alive dito sa kanilang kampanya sa PBA Commissioner's Cup. Habang itong TNT, yung eager sila na maulit-ulit yung kanilang championship run noong Governor's Cup. And usually naman pag playoff time, especially yung last 2 championships ng TNT, doon na lumalabas yung mga tunay na laro ng mga key players nila, especially Jason Castro, na pag eliminations parang ano lang siya, yung wala pa siya sa fifth gear pero pagdating ng playoffs doon lumalabas yung kanyang laro. So yun, ang TNT and Eastern maglalaban sila sa Thursday sa Ninoy Aquino Stadium. Pag nanalo Eastern sa game na yan, merong knockout game on Saturday doon pa rin sa Ninoy Aquino Stadium. Ang last na playoff matchup ay ang best of 3 duel ng number 3 seed Converge Fiber Xers at ang number 6 na Rain or Shine Elasto Painters. Siguro kung sobrang fanatic ka sa basketball, ito yung dun sa 4 na quarterfinals, ito siguro yung siguro ma-excite ka din dahil
bukod sa dalawang independent teams ang maghaharap, siguro yung interesting part nito ay yung mga matchups nung both teams. Converge, number 3, 8-4. This is probably yung best performance sila sa isang conference since pumasok sila sa PBA. Dahil na rin sa pinapakita ni Alex Stockton, Justin Arana, and of course, yung dalawa nilang rookie na si Jordan Hedding at si Justin Baltasar. Tapos meron pa silang very reliable na import, si Chick Diallo, na yung kanyang presence sa ilalim talagang kumbaga tatlong big man tong Converge dahil yan si Chick Diallo, Justin Arana, and Balti Baltasar. So si Diallo nag-average ng 23.8 points, 14.8 rebounds, 1.5 assists, 1.2 blocks. Jordan Hedding 17.8 points, 4.3 rebounds, 5.8 assists sa kanyang unang conference sa PBA. Talagang big addition to si Jordan Hedding. Tapos nila makuha yung kanyang draft rights mula sa Terra Firma. Kung matatandaan nyo kasi si Hedding, dinraft ng Terra Firma noong 2021 sa Gilas draft. Pero kumbaga hindi pa siya kagad tumuloy ng PBA. Eventually, nagkaroon ng kasunduan tong dalawang team at nakuha ng Convert si Jordan Hedding. Very great addition talaga to si Jordan Hedding. Bukod sa kanyang opensa, kanyang passing skills, andun din yung depensa. At maganda yung backcourt nila ni Alex Stockton na talagang ibang klase ang nilalaro niya, especially coming up nitong Governor's Cup na muntik nang nilang dalhin yung Converge sa isang upset win over San Miguel sa quarterfinals. Of course, Balti Baltasar slowly, actually, sabi ni Balti, talagang komportable na siya sa laro sa PBA. Talagang pinapakita na bakit sa MPBL talagang 2-time MVP siya. And yung yung pagsasama nila ni Justin Arana, isa pang malaki factor yun for Converge. So dahil may Baltasar ka, Arana, and Diallo, in terms sa height, nandun yung advantage ng Converge against Rain or Shine na nag-struggle din late sa eliminations, but nag-finish sila ng 6th place with a 7-5 record. Siguro magiging issue lang sa Rain or Shine is kung yung late struggle sila may sasantabi nila at yung mapakita nila kung ano yung brand of play na usually nakikita natin sa teams ni Coach Yeng. Yung alos everyone nagko-contribute at yung import nila mag-deliver din. So like si Dion Thompson na averaging 22.5 points, 14.1 rebounds, 3.4 assists, 1.5 steals, 1.5 blocks. Kailangan niya rito mag-step up, especially against Chick Diallo, para yung mga locals like sila Santi Santillan, Adrian Ocum, actually si Santi and Adrian Ocum, sila yung mga very consistent na performers sa Rain or Shine nung eliminations, wins, winning streak man o struggles, alos nandun yung kanilang contribution. Siguro consistency lang for Rain or Shine, yung consistency lang ang kailangan nilang mapakita dito, dahil lalo na si Andre Karakot na I think may stretch of games talaga siya this conference na hindi yon yung Andre Karakot na nakita natin nung last season sa Philippine Cup at nitong
nung Governor's Cup. So, if si Andre Caraccot mabalik niya yung talagang nilalaro niya, lalo na nung playoffs nga, nung Governor's Cup, magiging malaking bagay yon para sa rain or shine. And in terms, on paper, lamang ang convert sa rain or shine. But alam naman natin, rain or shine, yun nga, pag si Coach Sienga ang umahawak, talagang hindi mo talaga pwede ismolin. And siguro competitive tong series na to dahil parehong young team at parehong determinado na makapasok sa semis. Lalo na ang Converts na hindi pa nakaka-semis simula nang pumasok sila sa PBA. Ito, may subplot lang dito dahil alam natin si Coach Siengiao makakarap niya yung Converts na merong Kapampangan roots dahil yung Converts kung napapansin nyo lately nasa bench si Pampanga Governor Delta Pineda na isa sa mga laking boses ng team. At alam naman natin si Coach Sieng before pumasok sa politika, naging Vice Governor ng Pampanga, naging running mate nung nanay ni Delta Pineda na si Lilia Pineda, dating governor ng Pampanga. So, may added subplot doon, but of course, sabi ni Coach Sieng, uunahin niya yung interest ng kanyang team, which is ang rain or shine, the last two painters, na for the last two conferences, sa semifinals ng PBA at eager silang pumasok muli sa Final Four, this time sa Commissioner's Cup. So, ayan, yun ang preview natin para sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. At I hope everyone will enjoy the games. Ito na, playoff time na sa PBA. So, expect natin na very exciting na ang mga games. And again, kung umabot kayo dito sa dulo ng ating video, salamat po sa pakikinig.